Hindi na dapat magulat ang publiko. Yan pong sinabi ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos sa pagboto niya para patalsikin si VP Sara Duterte. Basehan daw niya ang mga banta sa kanyang pamilya. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Of course, I'll be the first one to sign. Yan ang pahayag ng Presidential son. Pupuyo ka pa, ulit. Sign. Pupuyo ko, ay! To sign. 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 Yan ang pahayag ng Presidential Ninenervous ka? Weak talaga yun. Ay, so sige, diretso. son at Ilocos Norte Congressman na si Sandro Marcos sa pangunguna niya sa pagpirma para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Walang dapat ikagulat ang publiko. Sineryoso raw ni Congressman Sandro ang mga banta ni VP Sara sa kanyang mga magulang, pati na sa labi ng kanyang lolo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi raw ito dapat nanggagaling sa isang opisyal ng pamahalaan. Kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker, eh ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Nagugulat na tanong, pipirma ako dyan. Nagugulat ang tao na pipirma ako dyan. Ibinahagi rin ni Ang talino, no? Ang galing ng rason niya, okay? So, paliwanag natin unti-unti, Bakit ba merong House of Representatives? Representatives, hindi thieves as in magnanakaw. Iba yung House of Representatives. At saka representatives. Ayan. Ewan ko si Marcos kung thieves o tips. Basta, House of Representatives. Bakit pa? Tinawag na ganun. Okay, paliwanag natin. Kasi bawat distrito may congressman. Okay? Anong purpose nun? Meron na nga tayong Senado na parte ng legislative, meron pa tayong congressman. Kasi nire-represent nila etong local natin. Halimbawa, representative ng Ilocos, district ganito, Sandro Marcos. Ibig sabihin nire-represent niya. Okay? Naghaing kayo ng petisyon at pina-impeach nyo si BP Sara, pumirma ka, Sandro. Ang rason ng pagpirma mo, kasi ipapatapon ni BP Sara yung tatay mo di umano sa dagat. Ay yung lolo mo. At sabi mo, papatayin ni BP Sara yung tatay at nanay mo. Yan ba ang nirepresenta mo sa Ilocos? O kung saang distrito ka man lublub, bundok kagaling? Naintindihan nyo? Para kay Sandro, para siyang nabasted. Kaya ang tawag ko rito kay Sandro, parang iyaking busted. Kasi pinipersonal niya si BP Sara. Hindi dapat personal, impeachment ito. Ito ang problema kasi, minadali yung impeachment. Pumirma sila. 200 plus dyan pumirma. Tanungin mo kalahati dyan, hindi nila alam yung pinirmahan nila. Anong kaso ni BP Sara? Bakit pinai-impeach si BP Sara? Anong detalye ng pag-impeachment kay BP Sara? Basta sa kanila, meron silang 150 million reasons. Alam nyo na, meron silang 150 million reasons. Pumirma sila, ito para sa impeachment ni Sara. Pero yung detalye hindi nila alam. Katulad ng tao na ito. Kasi personal eh. Ano doon ang dapat i-impeach si BP Sara? Wala. Galit lang siya. Di ba? Ganyan ang lalaki pag nabasted. Busted eh. Ang galawan nito si Sandro, busted. Parang iyaking busted. Personal. Huwag mong dalhin diyan sa politika yung personal mo kay BP Sara. Kasi nire-represent mo yung tao ron. Wala silang pakialam sa tatay mo. Wala silang pakialam sa lolo mo. Baka nga yung iba dyan galit pa sa lolo mo eh. Naiintindihan niyo po ibig sabihin natin? Ang layo po nito si Sandro.
Mana talaga sa tatay. Kaya weak eh. Ako dyan. Ibinahagi rin ni Sandro ang payo sa kanya ng amang Pangulo. No, pakinggan ninyo kung anong payo ng tatay niyang presidente. Ano? He said, do your duty as a congressman Do your duty as a congressman, number 1. and uphold your oath to the Constitution Uphold your oath to the Constitution. that you swore to protect. Nilinaw Oh, to protect. Alin, yung lolo mo itatapon sa dagat? Yung magulang mong papatayin? Ano doon yung pang-i-impeach? Kasi ito mga ito, katulad nito, kinaldag lang nila yung issue patungkol sa pagpatay eh. Hindi ko alam kung tanga sila talaga o nagtatanga-tangahan. Simple ang sabi ni BP Sara, kung mamamatay ako, patayin si Tamba, si Lisa, at si BBM. Kasi ibig sabihin, sila ang nagpapatay sa akin. Tanong, Sandro, papatayin ba ng magulang mo si BP Sara? Tanong, sige nga. Kasi may tanga eh. Ay, palagay ko hindi tanga. Nagtatanga-tangahan. Paulit-ulit tayo sa discussion ganyan eh. Pag sinabing papatayin ako, pag pinatay ako, patayin mo yan kasi yan ang papatay sa akin. Yan ang pumatay sa akin. So parang inaamin mo, Sandro, gusto ng magulang mo ipatayin si Sara. Kasi kung hindi naman papatayin ng magulang mo si Sara, walang patayang mangyayari. Ang liwanag nun. Kahit grade 2. Wala akong anak na grade 2 eh. Pero kahit grade 2 na tao, maiintindihan yun. Pambihira ka. Naka-Amerikana ka pa, hindi mo maintindihan, wala kang karapatang mag-Amerikana kung ang utak mo ang baba. Pinagugulo nyo lang eh. Amerikana kayo, pabarong-barong pa kayo. Mali naman ang intindi nyo sa mga bagay-bagay. Di ba? Oh. rin ng presidential son na hindi siya ang pasimuno ng ika-4 na impeachment complaint. Ilang kongresista rin ang pumalag sa mga pahayag kanina ni VP Sara. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God's Teka muna, Sendenya. Ako'y tapatin mo. Bakit nakagilid ka magsalita? Sorry kung may sakit siya, ha? Hindi ko kasi alam kung may sakit ito. Pero pag sa rally ba? Kasi kayo mahilig kayo mag-rally eh. Paano ka? Kung ganito ako magsalita, type nyo. Diretso! Ganun eh. Parang ano. Oo. Ulit-ulit. Ayusin mo ha. Sabi ko, patabi-tabingi itong ano mo eh. Ulit-ulit. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Hindi nga niya na-save. Dahil tanong, naniniwala ka ba sa Diyos? Kung hindi ka naniniwala, Diyos, wag mo nang pag-usapan pa yung Diyos ka dyan. Sasakit ang lego rito, nahahawa ako sa iyo. Hindi ba pwede idiretso yung ulo na yan? Ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Ano ba? Congressman ba to? O representative ka ba? Ano nire-representa mo? Yung mga tabingi ang ano? God Save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. Hindi rin pinalampas ang hugot ni VP Sara na mas masakit pang maiwan ng jowa kaysa ma-impeach siya ng Kamara. Hindi Ano ka ba talaga? Ayusin mo! Bakit te? Isipin mo, congressman, mag-uusap-usap kayo. Ay te! Para lang kayo nagiinuman sa gay bar. Hindi po ako galit. Hindi po ako sa bakla. May mga kaibigan tayong bakla. Mababait naman yung kausap. Pero huwag mong dalhin yung pag-ganyan-ganyan mo kasi. Tapos ang tawag mo, te. Congressman kay te. Ulitin. Pambira talaga, oh. Ng Kamara.
Hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at Teka muna. Yan ang problema natin. Yung lumalabas ka sa konteksto. Marami yan. Delikado yan. Ha? Mag-iingat kayo pagka lumabas sa konteksto. Ha? Kasi sabi niya, ito ay hindi usapin ng jowa. Ito ay usapin ng ng patungkol sa publiko. Sa politika. Parang ganon. Hindi ko na maalala kung ano sinabi niya eksakto. Ang tanong kasi sa kanya, anong masasabi mo, BP Sara, doon sa itong darating na Valentine's Day, anong maipapayo mo sa mga nag-iibigan, mga ganon? Patungkol sa Valentine's Day. Alam nga sabihin ni BP Sara, ay wag kayong mag-Valentine's, may impeachment. Di ba ang pangit? O kaya sagot ni BP Sara, alam nyo, sa February 14, i-celebrate natin ang Halloween kasi namatay na ang mga congressman sa kanilang paninindigan. Alam ka namang ganon. Niloloko mo ako, te. Yun ang tanong di yun ang sagot, bobo. Ang bobo mo, te. Ayan ang problema sa inyo, di ba? Ilagay nyo sa konteksto. Alam mo, delikado yan. Hindi mo nilalagay sa konteksto. Bigyan kita halimbawa. Yung isang tao na mong problema, sabi nila, pumunta raw ako sa Biblia. Di nagpunta sa Biblia. Binuksan. Pagbukas niya, broken hearted. February 14 Pagbukas niya, anong nabasa niya? Si Judas ay nag-suicide. Ay di magsi-suicide ako. Ganon. Yan ang problema pag ninaalis natin sa konteksto ang mga pinagsasasabi natin. Ngayon, naiintindihan mo na, te. Mag-iingat kayo, huwag kayong lalayo sa konteksto. Baka mawala ka ng kasarian. Delikado. Hindi ko po inaano yung mga ha? Ako ay mapagmahal din. Oo, may mga, again, ha? Te, tuloy po tayo, te. pananagutan. Bumelta rin ang mga kongresista sa pagtanggi ni VP Sara na pinagbantaan niya ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang-una. Paulit-ulit sila dun sa topic na yun. Hindi na sila nakaalis-alis talaga dun. Ay, binutasan. Alam nyo, yung plano nyong impeachment, patagal nyo ng plano. Ha? Matagal nyo na. Huwag nyo kami niloloko. Sabi nga ni BP Sara, even last year pa naghahanda na sila patungkol dyan. Alam na ng taong bayan na i-impeach nyo si BP Sara. Kailan lang naman niya sinabi yung patungkol dyan sa papatayin? Kung pinatay siya, ipapapatay na yung yung nagpapatay sa kanya na sila Marcos at si Tamba. Diba? Niloloko nyo taong bayan. Sa articles of impeachment na isasalang sa Senado. Meron pong mga ebidensyang nakasama po doon. No? Like droga. Ay hindi. Walang droga. Nahuli. Yung driver na may dalang droga yung kapatid. Ganon. Hindi ganon. Walang ganon si BP Sara Barbers. Videos, yung Ang lakas makahawa nito si Etong NPA, basta, sino ba yan? Nakakahawa, ang hirap bumalik sa dati kong kasarian. Hoy! Mayos ka, Kotsoli. Sige, tuloy na tayo, ha? pahayag ng ating Vice Presidente. Sinabi niya ito on record. Ito ka na naman. Hindi ka ba lalayas dyan sa harap ko na? Sabi ko na magbabago ako ng salita. Magagaya na naman ako sa'yo, te. Anong sasabihin mo, te? May resibo, nakita ng taong bayan, tapos ngayon nagsisinungaling siya. And that makes her more unfit to be Vice President of the country. What? Naglabas din ng pahayag. Lalim. Ito, Makabayaran Black. Ano sinabi ng Makabayaran Black?
Ang Makabayan Block laban sa mga sinabi kanina ni VP Sara. God save the Philippines daw mula sa korupsyon, extrajudicial killings at kay Duterte 2.0. Ito alam naman this is public knowledge, no? Kaya mainit to Makabayan kay PRRD kasi alam naman natin, sila mismo admitted nila. Okay? Ito si PRRD, lalong-lalo na to si VP Sara, including Pastor Kibuloy. Trademark nila yan. Galit sila sa komunista, galit sila sa makakaliwa, ayaw nila ng rebelde, ayaw nila ng NPA, ayaw nila yan. Kaya problemado, eto Makabayaran Black, ayusin mo, Katsoli! Ay! Hindi. But seriously, hindi po ako ganon. Nagagaya lang tayo. Diretso mo yung ulo mo pag nagsalita. Ayan. Okay. Apektado. At alam nila, bilang na, tulad nito si Castro, convicted child abuser to. Korte nagsabi, hindi ako. Ngayon, nagagamit kasi ni Tambal si Castro. Kaya kita mo, hindi umuusad. Siya pa ang nagpapakulong, siya nga dapat ang nakakulong. Yeah. Pero pag naging presidente si BP Sara, lagot lahat tong mga ito. Hindi dahil gaganti si BP Sara, kung hindi, dahil tatamaan yung grupo nila. Alam nila kung ano ang stand ni BP Sara, ni Pastor at ni PRRD. Same thing sa droga. Pansinin nyo ngayon, maraming galit na drug addict or may mahal sa buhay na addict, galit kay PRRD. Bakit? Yan ang stand ni PRRD. Siya yan eh. Galit siya sa addict. Yan ang talagang PRRD. Ngayon kung ikaw addict, anong gugustuhin mo? Type mo si PRRD? Hindi, natural. Lalagay na naman sila sa alanganin. Maraming namatay na negosyo nito mga drug lords. Diba? Kung dati, hirap na hirap ang mga drug lords, ngayon, tigsisingko na lang daw ang sabu. Nagmura na daw sa merkado, yan ang balita. Bakit kalat? Namamayagpag po mga drug lords ngayon. Diba? Sira ang bansa natin. Kaya kahit anong gawin natin dito, wala, bakit napaka-ipokrito nitong mga to? Ano ba dinidiscuss natin sa impeachment ni BP Sara? Isyong 125 million lang? Excuse me po. Sila nga may 150 million reasons. Di ba? Ilan na nasayang natin sa flood control project? Ilan yung pang-ayuda nila? Billion po ang usapan patungkol dito sa blank items. Pero kung makakasita sila kay BP Sara, alam mo, pagdating sa budget, maaring sa atin malaki. Pero pagdating sa budgetan, maliit yung 125 na sinasabi nila kay BP Sara. Ay ginigipit nila eh. Para naman sa mga miyembro ng binansagang Young Guns ng Kamara, ang idinaos na presko ni VP Sara ay pangmamaliit sa reklamong impeachment laban sa kanya. Pero ipinapakita rin daw nito ang kanyang pag-aalala sa harapin niyang paglilitis. Ayon naman kay Congressman Joel Chua na isa sa mga tatayong prosecutor, magkita na lang daw sila sa impeachment court. Sigurado ka? Chua! Ngay! Ay balita ako, kulelat ka dyan sa distrito mo. Hindi ko alam ha. Kung talo ba ito? Halimbawa lang, kasi mag-e-election at hindi ito dinggin ngayon. Dinggin ito after the election. Hindi ko alam kung pwede pa itong tumayong bilang parang representative ng House para sa impeachment ni BP Sara. All I know, kulelat ito sa distrito niya. Kaya yung sinasabi mo, magkita na lang kami sa Senate Impeachment Court. Aba, mayabang talaga. Ako sa iyo, Chua, gawin mo muna na ipanalo yung sarili mo. Kasi this time, gising na ang taong bayan. Ibabaligtad ka, promise, makinig ka sa akin. Ilalabas lahat ni Isko ang baho mo. Ibabaligtad ka ni Isko. Maniwala ka, hindi ka mananalo doon. Kung manalo ka, di
Thank you, Comelec. Ay, thank you, Comelec. Thank you, Magic, sarap. Kung ano man yan. Pero kung sa patas na laban, talo ito. Hindi ito mananalo. So, hindi ko alam kung ano yung mga pinagmamalaki nitong mama na ito. Pero, alam mo, mga kababayan ko, sama-sama tayo pagtawanan natin ito. Sa mga manunood ko na taga Maynila, pakilagay nyo nga dyan. Kasi alam nyo, nakulelat ito eh. Sige, lagay nyo dyan. Lagay nyo dyan, Manila. Kulelat, Chua. Ibig sabihin, alam ko na, yung pag binasa ko yan, taga Manila ka, kulelat talaga si Chua. Diba? Well, anyway, baka meron siyang 150 million na natanggap. Ay, meron siyang natanggap na rason para i-impeach si BP Sara. Kaya naman, kahit matalo siya bilang congressman, at least, nakatago na yung kanyang 150 million reasons to impeach BP Sara. Nakasubi na. Yan ang sabi nila. Nagsusubi na raw. Yung mga lalong-lalo na, yung alam naman nilang talo na sila, wala na silang pakialam sa public opinion. Ang importante, may nakasubing silang 150 million reasons na pinaglalaban. So, ang laban ngayon ay yung kanilang reasons, the reasons that we're here. Mataas yun. Yung reasons nila against BP Sara. Ano mo is importante? Yung naisubing reason o yung pagkakaibigan ng iba dyan kay BP Sara? Dahil alam natin, marami dyan sumuporta kay BP Sara. Marami dyan nakipagkaibigan sa Duterte. Alam nyo po, kaya gustong-gusto ko po na inimpeach si BP Sara. Dahil ngayon, nalinyahan na po natin. Sino yung mga gumagamit sa Duterte? Ang dami pong gumagamit sa Duterte. Vloggers. Even yung vloggers sa kabila, ginagamit ang Duterte. Bakit? Wala silang makontent sa amo nilang si Tamba. Walang manunood eh. Wala silang makontent doon sa amo nilang si Marcos. Wala ding manunood. So, sino i-content nila? Eh di si Duterte. Kasi pag si Duterte ang content, balita. Mataas ang views. Kaya ang daming gumagamit na vloggers kay Duterte. Kalaban at kakampi. Maganda niya, nalinyahan, alam na natin ang kulay ng mga demonyo. Diba? Kahit sa mga politiko, lintik yung mga yan. Kasi sip-sip sa mga Duterte, mahiya kayo sa balat ninyo. Gaya kayo ni Marcos na pinakinabangan lang ang Duterte. Nung wala nang pakinabang at gusto nyo nang manatili sa pwesto, tinapon nyo Duterte. Ganyan po ang Marcos. Yung iba dyan, total, wala na silang panalo, nakita natin, nalinyahan sa impeachment. Alam na natin kung sino-sino sila. Diba? Kahit yung mga tumatakbong politiko, huwag nyo na suportahan. Pag hindi nyo maintindihan, ano ba ang galaw? Ano ka ba? Eto, dito ko lang sasabihin, Gusto ko nga pakinggan si Attorney Sal, eh. Kasi dati, nung ako hindi, wala pa sa SMNI, ang tono niyan, iba. Babanat sa gobyerno, pero si BBM pinupuri. Hindi niya mabanatan. Ngayon, hindi ko na masyado napapanood kasi magkaiba programa namin sa SMNI, sa gabi kami, siya sa umaga. Huwag ganun. Huwag ganun yung nakagitna kayo. Sabi ko, Choli, banateros ka talaga, pati kasama mo si Panelo, binira mo. Hindi naman. Pero kung hanggang ngayon, ganun pa rin, kasi hindi ko naman napapanood na siya. So, hindi ko ma-judge. No? Kayo napapanood niyo siguro. Pero kung ang tono niya, banat sa gobyerno, tapos puri pa rin sa Marcos, wag na tayo maglokohan. Sumasayaw kayo sa gitna. Walang ganunan. Bakla ba kayo? Hindi po si Attorney Sala. Kaya ako'y gigil talaga dyan dahil ngayon, hindi na pwedeng nakagitna ka. Dapat tuloy ka na talaga kung saan ka bang panig. Hindi na po pwede yung ganyan. At paalala lang, huwag niyong susuportahan, huwag niyong papakinggan yung mga taong nasa gitna. Walang yagbols siyang mga yan. At nakahanda raw sila sa anumang gagawin ni VP Sara. Nagbabalita mula. Ano kayo hindi magiging handa? Chua, meron kayo 150 reasons. 150 million reasons. Diba? Talagang handa ka.